pupulungin mamayang gabi ni Pangulong Duterte ang Interagency Task Force kung saan ay dito siya magpapasya sa rekomendasyon ng IATF sa magiging mga bagong quarantine classifications ng iba't ibang bahagi ng bansa simula bukas December 1 hanggang December 30. Sa ngayon, ang Metro Manila at mga karatig lalawigan ay nasa General Community Quarantine o GCQ at inaasahan natin na ito nga ay magiging sentro mamaya ng public address ni Pangulong Duterte after ng kanyang meeting. At pero meron nang naunang rekomendasyon ang Metro Manila mayors na papayag lamang sila na ilalagay na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang naturang Metro Manila pagkatapos na ng holidays o ibig sabihin ay sa 2021 na Bombo Dennis, Bombo Sol. At i-correct ko lamang 157th Bonifacio Day ngayong araw. So abangan natin mamaya yung magkakasunod na public addresses ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, Bombo Raymond. Oo, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, lalo na doon sa mga kababayan nating nag-aabang doon sa magiging anunsyo ng health protocols na pairalin at yung quarantine protocols by December. Kailan naman aasahan yung anunsyo dyan, Bombo Raymond? Well, sa katapusan din ng December, Bombo Dennis, mga December 31 o December 30, mag-anunsyo ang Pangulong Duterte para naman sa bagong quarantine classifications para sa January 1 hanggang January 31, Bombo Dennis. Okay, yung December na paiiraling quarantine na protocols. So, kasi may anunsyo ang Pangulong Rodrigo Duterte ngayong umaga. So, anong araw naman ilalabas yung para sa buong Disyembre, Bombo Raymond? Ay, wala pa ngayon. Ang ngayong umaga ay sentro lamang sa kanyang mensahe, lalo na para sa mga kabataan, kaugnay sa paggunita ng kabayanihan, pagkamartir ni Gat Andres Bonifacio Bombo Dennis. Dahil mamayang gabi pa naman yung kanyang meeting, so doon pa lamang siya magpapasya sa magiging bagong quarantine classifications ng Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Pagkatapos sa mamayang gabi, abang natin mamayang gabi pa after ng meeting sa IATF, mag-anunsyo mismo ang Pangulo Bombo Dennis. Bukas ang alkalde ng Madrideo, Cebu sa fact-finding na isasagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG patungkol sa nagsiksikang mga residente sa naganap na mini suroy-suroy noong nakaraang linggo. Maalalang naging usapan sa social media ang pagbisita ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Isla ng Bantayan sa nasabing event kung saan siksikan ng mga tao at hindi umano ipinatupad ang physical distancing. Unang sinabi ni Secretary Roque na sinunod umano ng mga residente ang mga protocols kagaya ng pagsuot ng face mask nang ito'y humarap sa kanila. Ayon kay Mayor Salvador de la Fuente na nagpaalala muna ito sa mga residente na sumunod sa mga health protocols ngunit hindi umano ito nasunod dahil sa di umano'y kanilang kagalakan. Bukod kay Roque, kasama sa nasabing tourism event na pinangungunahan ng Cebu Provincial Government ang ilang mga opisyal mula sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas at maging ang ilang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2020. Dagdag pa ni De La Fuente na hindi nila makontrol umano ang nagsisiksika mga residente kahit na sila ay nagsuot ng face mask. Hiling ngayon ng alkalde na hindi na mauulit ang nasabing pangyayari lalo na at mahigpit nilang iniiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa bayan. Nag-advise kita na kinanglan they will observe social distancing but because of the eagerness, enthusiasm sa aming mga tao. Si Madrideo Cebu Mayor Salvador de la Fuente. Question sir, so kung ang sabi niyo gusto niyo annulment pero ang mine-mention ni Leonin ay failure of elections. Pag annulment, simple lang isi-zero lang yung results lahat ng vice presidential candidates will be zero. Tama. In those places na naanal. Tama. Opo, pero pag failure kasi normally may parang make-up elections yun 'di ba? So gugulo pa 'yon. Kasi may isang taon mahigit na lang bago matapos yung 6-year term ng vice president. Ngayon, kung sakali po halimbawa na ma-nullify yung sa tatlong probinsya sa ARMM, kasi po di po ba yung official tally nung natapos yung 2016, lamang si Lenny daw sa inyo, di umano, ng 200,000 or so votes. So kung sakaling makansela, ma-nullify yung tatlong pinapa-nullify nyo na ARMM provinces, lalamang ba kayo doon? Kayo na lamang?
Pagka kumaanal na yon, lamang na ako. Makakabawi Kung na lamang ako. ka na nun, ano yon? Panalo ka na? Doon sa protest? Ganun po ba yan? Presumably. Dahil yan ang naging bilang ng boto and it is validated by the PET, yun na yun. That is the result. Yun ang magiging official result ng halalan ng 2016. Alright. May nasasabi po, sir, na meron pa daw counter-protest etong si Vice President Leni Robredo. Kasi po, di ba sabi niya, meron siya makino-contest na kung alin pang presinto. Sabi nila, suppose daw na mapagbigyan ka doon sa third cause of action mo, manalify yung 3 ARMM provinces. Meron pa daw counter-protest na isusunod yun, so hindi ka pa daw pauupuin. Ano po ba komento nyo doon? Matutuloy pa ba yung counter-protest ni Leni o... Nandiyan yung counter-protest pero hindi nila masyadong hinabol. In other words, yung mga fee, yung mga kailangan bayaran, hindi naman nila ginawa. So, I don't know kung anong gagawin. Baka ituloy na lang ni Justice Leonen yan on his own accord. But you will have to talk to the constitutional lawyers how that will work. At hindi ko talaga naintindihan kung bakit parang hindi rin-resolve ang kaso kung hindi naghahanap ng paraan and delay. Tungkol dun sa nangyayari na rin kasi po gusto malaman ng lahat yun eh. Ano na po ba latest, sir, doon sa inyong sa election protest po ninyo sa Vice Presidency? Well, yung last na aming ginawa nung bago nagpandemya, nagsumulat kami sa Supreme Court sitting sa PET, at sabi namin kung maaari dahil napakatagal nang nangyari, wala namang hindi gumagalaw yung kaso, kung pwede magka-immediate resolution na. So binigay namin ito noong Pebrero, dumating yung pandemya, pero natigil lahat, hindi kahit na bumalik na yung judiciary at naghihiring na ay hindi pa rin sila gumalaw si Justice Leonen who is the in charge of my case. Sa ngayon, yung kaso ko natulog na ng 11 months. Walang nangyari. Justice Leonen has not written anything. Walang sinulat, walang dinesisyonan, wala. Kaya humingi uli kami. Sabi namin, tapusin na natin ito. At ang ginawa niya, inorderan niya yung COMELEC na mag-comment, inorderan niya ang SOLJE na mag-comment after that. So that will take us again to December. December nagkakaroon na ng recess, Christmas recess for the justices. Kaya parang nararamdaman ko na sinasadya na talagang i-delay. Kaya we will have to try and do something na siguro naman para maging mas maganda naman ang pagproseso dito sa kasong ito. I do not know why Justice Leonen feels that he can delay it, whereas this issue is a presidential issue. Napaka-importante nito na kailangan malaman ng tao kung sino ba talaga ang nanalo. Ngayon, hindi ito protesta sa isang barangay election, hindi ito protesta sa isang maliit na bayan. Ito'y protesta para sa buong bansa. At it calls into question the whole electoral process. It calls into question kung ano yung mga nangyari doon sa 2016. Without going too much sa technicalities, ano po ba yung pinagkaiba nung gusto ninyo sa sinasabi ni Leonen? Yung, di ba sabi ninyo, ang nullification lang. Ano ba? Tama po ba? Tapos ang sinasabi ni Leonen, failure. Ano ba pinagkaiba nun? At least po pagdating sa time na it will take. Ang annulment yung aming sa protesta ko, ang annulment, we are annulling, we would like to show evidence para ipakita na sa ilang area ng Pilipinas ay hindi nagkaroon ng tunay na halalan. Hindi nakaboto ang tao at meron kaming ebidensya na meron batch feeding, meron kaming ebidensya na finilapan na yung balota bago nung linggo pa lang, tapos na raw yung botohan. Things like that. And matibay ang aming ebidensya, kaya nag-aantay kami mag-aapat na taon na kung pwede namin ibigay sa PET para maipakita na dapat i-annul
ang mga area na yun. Ano ibig sabihin ng anal? Ibig sabihin ng anal is that lahat ng boto ng lahat ng vice presidential candidate ay mawawala. Yung boto ko sa mga lugar na maanal, 0 ang boto ko. Sino pa bang tumakbo? Si Trillanes, 0 ang boto. Lahat 0, lahat 0, 0, 0. Annulled ang eleksyon. Okay. Ang kaibahan, ang failure of election is that sumubok gumawa ng mag-conduct ng election pero for whatever reason, hindi natuloy, hindi nabuo. So that's a failure of election. Pag failure of election, lahat ngayon ng kandidato ay kailangan pag-aralan ulit kung ano yung gagawin sa kanila because the entire system failed. And that is not what we are saying. And that is what I think is, para sa akin, medyo disturbing. Kasi, ang jurisprudence, okay, I knew you didn't want to get technical, but the jurisprudence is very clear that an annulment of elections only involves the position that is being protested. I.e., halimbawa, yung protesta ko nanalo. Hindi ibig sabihin kailangan tignan natin yung resulta ng mga senador. Kailangan natin balikan yung resulta ni Presidente Duterte. Hindi ganoon. Ibig sabihin tapos na, annulled. And that is the difference with the failure of election. So, in other words, kasi meron pang pinag-uusapan si Justice Leone na special election, na kailangang uulitin daw ang election. That is for a failure of election kasi hindi nga natupad yung duty ng COMELEC na mag-election. But this is not what we are talking about. What we are talking about is that there are certain areas doon sa mga iba't ibang lugar na nakita namin at nakakuha kaming ebidensya na talagang hindi halalan ang nangyari. Kung hindi, yun na nga, yung mga batch feeding nga, yung mga early, maaga yung pinipila pa yung balota, etc., etc. Yung mga signature, okay, yung mga thumbprint, iba-iba. All of those things. Oh. So, yun ang, kaya parang napupunta sa ibang usapan kay Justice Leonen, ito yun naman yung pinag-uusapan, kaya we have to really resolve the issue. All right. Sir, ano po, question. Yung pong na-mention nyo na third cause of action, yung annulment ng mga tatlong ARMM provinces, ng mga results. Di po ba kung tama yung pagkakaalala ko nung nabasa ko yan yung gagamitin ninyo yung sinubmit na ebidensya nila Hataman at saka ni Abdul Sakurtan doon sa kanilang isang protest. Ngayon, sabi po ninyo, hinihingi ni Leonen na mag-comment daw ang COMELEC at saka ang Solicitor General. De mga 4 months yun, 3. Kailan ba magko-comment yan? Next year pa yan. Tama? Well, hindi. Magko-comment sila. Ang binigay sa kanila, that was 2 weeks. So they have 15, siguro mga 10 days left na mag-comment. And then the Solgen will comment. Anong lang namin is that yung pinapa-comment niya sa COMELEC is the jurisdiction over the case. The fact that they are already examining the case in the PET means that they have already assumed jurisdiction over the case. Why is now the COMELEC asked to say whether or not, or to give an opinion whether or not the PET has jurisdiction over this case when that issue has been decided 3 years ago. The other thing is that panay sa sulat ni Justice Leonen sa COMELEC, ang tinutukoy niya lagi is failure of election. Wala kaming pinag-usapan sa aking protesta tungkol sa failure of election. We are talking only of annulment of the results in 3 countries. In the failure of election and annulment are 2 very, very different things. So I don't know again why. I'm sure Justice Leonen understands the difference. Kaya nagtataka ako, bakit yan ang pinag-uusapan whereas hindi naman namin pinag-usapan kahit kailan.